Hello po muli, kamusta po ang lahat mga kabayan? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Samahan niyo po ang inyong lingkod dito po sa Tambayang mga kabayan. Komento po na inyong lingkod. Siyempre po, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kabayan. O bago po tayo mag-umpisa ng tatalakayin po natin ngayon at kukomentohan mga tambay, shoutout po muna. Shoutout po kay Randy Rex Navarro. Kabayan, shoutout sa iyo at sana maingatan ka araw-araw sa iyong tinatahak na magandang kinabukasan ng iyong buhay, mga kabayan. Shoutout kabayan. At shoutout po sa atin lahat, mga kabayan. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Ito po, pag-usapan po natin mga tambay. Siyempre po, alam naman po natin pag nagsasalita po si dating Pangulong Duterte ay talaga pong napakalaking issue po. Talagang pinag-uusapan at nagugulantang po sila mga tambay. At nagugulantang din po ang mainstream media mga tambay. Ito po, ang pahayag po nung nakaraan pong rally mga tambay sa Cebu. Di po ba? Yung pahayag po ng dating Pangulong Duterte sa kanyang pananaw ay talagang ang ating pamahalaan, lalo po ang bagong Pilipinas, ay posible. Kasi sa nakikita po ng dating Pangulong Duterte ay may posibilidad na pwede nga raw mangyari o magawa o mangyari pa yung mga sinasabi po na kamukha po nung ginawa po ng kanyang ama nung panahon po na ito po ay nagdeklara ng martial law mga tambay. Pero tinanggi naman po ng pamahalaan mga tambay at syempre po meron din pong banat at batikos din po syempre po ang executive secretary po na si Secretary Bersamin mga tambay. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin mga tambay. Papunta na rin umano sa diktadura si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ang ilan sa naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang talumpati sa ginanap na Cebu People's Indignation Rally laban sa impeachment, korupsyon, opresyon, iligal na droga at kriminalidad noong Sabado. Ayon sa dating Pangulo, hindi na umano siya masusurpresa kung magdideklara rin ng martial law si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alam mo, si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Mupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Barihan na sa iyang tatay, magkagubot na punta. Because ang iyang buhaton, mag-declare na po martial law, pareho sa iyang papa. Pag martial law, why election? Sinabi rin ng dating Pangulo ang pagnanakaw umano ng Marcos family sa ginto ng bansa. Unang gikawat ni Marcos ang atong gold reserves. Tama. Sige, mobitaw nang niya ako. Actually, suko ko. Sige na nagbaligya ang atong gold, hantod karon gamay na lang kayo. So unsao na lang pagtindog ang atong ekonomiya pag-abot sa panahon, masirip nila nga wala na tay back up sa atong kwarta. Importante na tanang nasod na anak. Mungulit sila gold kita dato, o muni among pundo, o muni balor sa among kwarta. Wat na kahibaw ang gold, diin gibaligya og pila. Wa sila musultian na ang administrasyon. Kada dapat public na, kay public issue, public property, public money. Tama. And yet, gingnan tamo padoon na siya sa pagka-dictator Sa pagpunta ni Duterte sa Cebu, hinikayat nito ang mga Cebuano na iboto ang senatorial candidate sa ilalim ng PDP laban upang maprotektahan ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na hindi tuluyang ma-impeach.
So kinahanglan ni Inday manaog ni silang tanan para masiguro nga dili siya pag-abot sa Senado maalkanse. Ang yun kamo, padag-on ba ninyo na yung akong giyangyo sa inyo? Samantala, naglabas naman ng reaksyon ang Malacanang sa naging pahayag ni Duterte ng diktadura sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Sa inilabas na pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, aniya baseless at ridiculous ang pahayag ng dating Pangulo. Aniya mananatili ang administrasyon sa pagsunod sa rule of law, pagrespeto sa karapatan ng bawat tao at paninindigan sa konstitusyon. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Nakita naman po natin ang style po ng Pangulo ng Bansa. May isang salita, di ba? May isang salita po ang Pangulo ng Bansa, di ba? Ano sabi niya? Hindi raw po dapat i-impeach ang isang Vice President dahil nga po hindi maganda para sa bansa na ang Vice President ay hinalal ng taong bayan na mahigit 32 million, di ba? Pero ano po nangyari bandang huli? Sumasang-ayon na rin po siya sa impeachment. Kaya po yung sinasabi po ni dating Pangulong Duterte, talagang hindi po malayo yon. Dati po siyang Pangulo At nakikita po ni dating Pangulong Duterte yung sitwasyon po ng bansa. Kasi yung mga public issue, hindi po nire-report at hindi po pina-public at hindi po inire-report sa taong bayan. Yung nangyayari po, lalo po yung reserve. Reserve po kasi natin yun. Tama yung sabi ni dating Pangulong Duterte. Ano nangyari sa reserve natin? Reserve kasi natin yan Kung magkaipitan at talagang ang bansa ay malagay sa alanganin na talagang bumulusok, wag naman sana bumagsak ang bansa natin. Wag naman sana. Yan na lang ang natitira nating pang-survive asset, yung ating ginto. Pero ano po ginawa po ng gobyerno po ngayon? Lihim po. Wala po itong public, hindi po ito nasa publiko, wala po itong publiko, hindi po ito binalita kahit ng mainstream media, wala po, hindi po pumutok ito. Bigla na lang po nawala ang ginto at kay dating Pangulong Duterte na lang po ang nagsabi na talagang malutong na sinasabi niya, ano ang ginawa nyo sa ginto ng Pilipinas? Ano ang ginawa nyo sa ginto ng bayan ng mga Pilipino? Reserve ito ng bansa, gobyerno. Pumasok lang ang administrasyon ng Pangulong Marcos, yung ating reserve na ginto na ibenta ng palihim pa yata, mga tambay, kasi hindi nalalaman ng taong bayan na nagbenta tayo ng ginto. Di ba? Wala Kaya tama yung sabi ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulo, yung nangyayari sa ating bansa. Nakita nyo po, sino po ba? Napakarami nakararanas, lalo po pagka pamilya Duterte. At yung supporters po nito. Nakakaranas po ng panggipit dahil pati nga yung mismo na pamilya Duterte ay nakakaranas po ng panggigipit. Nakita nyo po ang ginawa pong pamumulitika sa kanila. Di ba? Lalo sa dating Pangulong Duterte. At kay Vice President Sara Duterte, nakita nyo po yung pamumulitika? Magmula po, hindi pa nagtatagal sa pwesto ang Vice President. Ano po ginawa nila? Tinamnan agad nila ng issue, confidential fund. 2022, hindi pa nag-iinit. Hindi pa nakakaisang taon bilang Vice President. Binakbakan na nila ng binakbakan para bumagsak ang popularidad at masira. At ngayon ay na-impeach na nila. In-impeach na nila sa Kamara. Nakita nyo po yung kung paano po sila kumontrol at humawak na kapangyarihan. Kaya nga po masasabi ng isang dating Pangulo na napakagaling na naging Pangulo ng bansa. Katulad po ni dating Pangulong Duterte. Alam niya po yung galawan ng mga politiko na ganit sa kapangyarihan. Alam niya po yan. Napakatalino po niya sa politika. Tumanda na po sa politika at talagang alam at kabisado niya ang galawan ng mga ganid at sakim sa kapangyarihan. Di ba? Kasi meron na siyang nakikita na grabe humawak na kapangyarihan. Talagang gagawin kahit na yung sinasabi nga po natin na
yung pagiging sikreto. Sinisikreto po kasi nila lahat halos di ba? Katulad po niyan, yung ginawa pong 2025 national budget. Sablay po sila dyan Kahit po mismo ang Pangulo, sumablay dyan. Di ba? Tigas po ang tanggi niya riyan sa sinasabi pong 2025 na wala raw po silang nilabag sa 2025 national budget. Pero, bakit nakarating sa Supreme Court? Mga tambay, bakit kinuwestiyon at marami nagpatotoo na talagang maraming blanco yung ginawa nilang sa BICAM? Di po ba? At yung sinasabi nga po na yung enroll bill na hindi po nila mailabas-labas, kailangan po Supreme Court pa ang mag-utos para ilabas po nila ito. At ganun din po yung GAB, yung original copy po ng General Appropriation Bill, di ba? Hirap na hirap po makakuha rito kung hindi pa nagbigay naghatol ang Supreme Court na kailangan nyo nang ilabas yan at ibigay sa Supreme Court. Di ba? Kaya doon po, makikita mo na talaga yung sitwasyon na talaga kinukontrol nila. Kontrolado nila ang sitwasyon. Kaya po nakikita ng dating Pangulong Duterte, lalo po sa pagpapatakbo po ng gobyerno, nakikita po ng dating Pangulo na talagang binalik na po ang gobyerno po, hindi po papunta doon sa pag-angat. Papunta po tayo pabagsak, pabulusok. Nakikita po ni dating Pangulong Duterte, ang bansa ay pabagsak, hindi paangat. Mismo yung reserve natin, nawawala Paano aangat ang bansa mo, ang ekonomiya mo? Kung yung reserve mo mismo, nawawala sa central bank, yung ginto natin, hindi bababa sa 25 tons o 25 o 25 tonelada. Gaano kabigat yon? Ginto yon, hindi naman bakal yon. Sana kung ang kinuha nila ay bakal o tanso, matatanggap ng mga Pilipino kahit hindi mo na i-report sa publiko. Kaya lang, sinikreto mo Hindi alam ng taong bayan na nakapagbenta na pala ang bansa ng reserve nating ginto. Samantalang wala naman nakikita ang bansa, walang nakikita ang progresibo, walang programang malalaki. Di ba ba? At meron mang programa, nadisgrasya pa. Katulad ng 5,500 flood control, nadisgrasya pa. At wala rin naman magtatatlong taon na walang mga big project para sabihin mo na buhusan ng sandamukal na pera. Di ba? Kailan lang po sila halos nagbe-breaking, groundbreaking. Di ba? At yun, hindi naman matatapos sa termino nila. Para ikaw, basta-basta ka lang ubusin mo ang asset mo. Kasi, komento ko, inuubos mo yung asset natin Tapos, nag-release din po ang ating gobyerno na magbebenta rin po tayo ng mga asset. Yung ating mga maliliit na asset, kailangan na rin daw po natin ibenta para magamit. Di ba? Magbebenta po tayo ng mga asset natin. Tapos nakapagbenta na po tayo ng reserve nating ginto. Kaya po yung sinasabi po ni dating Pangulong Duterte, talagang may posibilidad na pagka ganyan po, nakakaipitan na. Kasi nakakaipitan Di ba? Ipit na po kasi ngayon ang bagong Pilipinas sa dami po ng issue na pumuputok at lumalabas na po sa taong bayan. Pumutok na po sa taong bayan lahat ng issue sa pera, ginto. Di ba? Tapos yung sa PhilHealth, di ba? GSIS, SSS, di ba? PDIC, di ba? Tapos yung pera pa natin sa Maharlika Investment Fund, di po ba? Napakaraming issue. Tapos yung sa flood control pa, hindi naman po naimbestigahan yan. Wala pong investigasyon nangyayari po sa ating kaperahan lalo po yung tinatransfer po nilang pera. Di po ba? Kaya ang dating Pangulong Duterte, hindi naman po bobo yan. Napakatalinong presidente yan para yan mapaglinlangan mo. Di po ba? Yung sinasabi niya yun, hinahanda niya ang mga Pilipino. Warning yon. Nagbibigay ng warning ang Pangulong Duterte kasi sa nakikita niya sitwasyon na ginagawa ng gobyerno na masyado po sila nagiging kampante na parang lahat na lang ginagawa nila nang hindi man lang nalalaman ng taong bayan. Sige lang sila ng sige. Di ba? Halos yung batas na binigay sa kanila na temporary lang, talagang inaabuso yata nila. Di ba? Yung kapangyarihan kahit sa Kongreso, sa institusyon ng Kongreso at Kamara, nakita niyo po kung paano sila magpatakbo ng institusyon ng Kamara at Senado. Nakita niyo po kung paano po sila gumawa
3 taon dinala tayo sa pamumulitika, tapos sa issue ngayon puro pera, puro korupsyon ang issue ayon kay dating Pangulong Duterte at kay Vice President. At nahandyan pa sila Congressman Ungab at Attorney Vic Rodriguez na talagang lumalaban at talagang inaalam talaga lahat ang pera, kung bakit na ano nangyari sa pera natin. Ang pera ba natin ay buo pa? Ang pera ba natin ay nahandyan pa ba? O nasa kani-kanila ng mga Bolt di umano? Nasa kani-kanila ng mga taguan di umano? Di po ba? Magtataka ka dahil katulad yung ginawa nila sa 2025 national budget. January pa lang ayon kay Attorney Vic Rodriguez, na-i-withdraw na nila, usapin pa, pinag-uusapan pa, kinu-question pa sa Supreme Court. Nakapag-release na po sila, nakapag-withdraw na po nang hindi bababa sa 4 trillion daw. 4 trillion mahigit. Doon sa national budget natin na 6 trillion mahigit. February pa lang tayo ngayon. 2 trillion na lang mahigit ang natitira sa national budget natin sa itong taon na ito, 2025. Di po ba? Napakalalaking issue pagdating sa pera. Pero, pagdating po sa social media at mainstream media, wala po ditong investigasyon at wala po silang ginagawang issue na malalaki na dapat po ito palabasin at talagang ipaalam sa buong Pilipinas at sa buong mundo na merong mga OFW. Hindi po nila binabalita ito. Itong malalaking korupsyon na usapin po ngayon. Di po ba? At nananahimik po rito ang Malacanang. Nakita niyo po ang executive secretary natin, mga kabayan. Kinundi na po na executive secretary yung release ni dating Pangulong Duterte na sa tingin niya ay papunta na tayo sa martial law dahil yung kapangyarihan na ayaw mawala sa kanila. Pero hindi naman kinundi na ni executive secretary yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte doon sa ginto na pinakailaman na nila. Pinakailaman, ibinenta. Di ba? Ngayon, kung ibabalik man nila yung reserve nating ginto, lugi na tayo ron. Lugi kung ibabalik man nila yung ginto na 25 tons na ayon kay dating Pangulong Duterte. Mahal ang ginto Hindi naman bumababa presyo niya, pataas ang pataas. Di lugi ka na. Lalo kung binenta mo ng mababa. Kung totoong binenta nga. Kasi wala naman silang ina-update ang pamahalaan natin bagong Pilipinas. Wala rin ina-update sa atin ang Secretary of Finance na si Secretary Recto. Wala po Wala po sila ibinabalita sa media na yung 25 tons na binenta ng ginto ng bansa ay nagamit sa ganitong proyekto, pinagamitan, dito dinala yan. Kailangan ng bansa, ito, ganito. Wala naman Di ba? Kaya makapag-iisip ang mga Pilipino. Di ba? Niluluto ang Pilipino sa sariling mantika. At ginagago ang mga Pilipino. Ginagawang tangat bobo ng pamahalaan ng mga Pilipino pagdating sa pera ng bansa. Di ba? Ganyan na isipin ng mga Pilipino. Di ba? Katulad yan, ang lalaki ng pera ng Pangulong Marcos. Di ba? Magtatatlong taon siya sa pwesto. Kung gumamit siya ng confidential fund, Intel fund, 4.5 billion. Hindi bababa sa 4.5 billion confidential Intel fund niya. Gaano kalaking pera yan? Di ba? Tapos may issue siya sa gold. 125 billion daw po yan, di umano, yung gold kung sa pinagbentahan nila, kung totoo man po yan. At meron tayong GSIS daw po, hindi bababa sa 62 billion. Ang LBP, hindi rin daw po bababa sa 62 billion. Ang DBP, hindi rin daw po bababa sa 62 billion. Ang PDIC, hindi rin daw po bababa sa 117 billion. Ang PhilHealth, eto po, na-release na po nila ang 60. Hindi po bababa sa 60 billion. Nakuha na po nila sa PhilHealth. Ang talagang target po daw nila dyan ay 89 billion mahigit. Di po ba? At yung flood control, yung sinasabi nga po natin, hindi po ito bababa sa 500 billion. At marami pa pong issue katulad ng Maharlika Investment Fund. Pati nga yung pinagbentahan natin sa airport. Ano na kaya nangyari ron? Di ba? Saan kaya napunta yung pinagbentahan ng airport? Yung ating maintenance doon, yung ano po ba tawag doon? Kasi pagpaparking tayo sa airport ngayon, napakamahal di ba? Yung operation, yung mga operation nila ron, di ba? Kaya mahal-mahal na po. At ano na rin kaya nangyari sa issue ng loto? Napakaraming tumama dyan. Mga tambay, ang sinasabi raw po, sila tumatama. Napakarami pong issue. Ano po nangyari sa mga smuggler?
3 taon na. Kamusta na kaya mga smuggler? Mga tambay, hindi kaya meron na opisina ang mga smuggler kaya sa Malacanang? At ang mga drug lord kaya, hindi kaya may opisina na rin sa Malacanang di umano, mga drug lord, ang mga sindikato, mga tambay. Kasi mga kaliwang grupo, ang grupo kasi ng CPP, NPA, may mga opisina na sa Kongreso eh. Di ba? May mga opisina na po sa Kongreso, ang mga grupo na sumusuporta sa CPP, NPA, NDF. Meron na po, napakarami na po. Kaya nagtatanong lang po si Kamanong, baka po may opisina na rin po sa Malacanang di umano, ang mga smuggler, mga drug lord, mga kriminal. Di kaya, nagtatanong lang po. Kasi mga CPP, NPA, NDF, may opisina sa Kongreso eh. Baka meron pa sa Senado eh. Di ba? Kaya hindi po malayo na talagang nagbibigay na po ng warning. Kasi yan po, sa matalinong tao na nag-iisip, mga tambay, warning yan. Para po kung dumating ang panahon, alam na ng mga Pilipino na po pwede nga gawin ito. Ito po isang warning. Kaya makapaghahanda ang mga Pilipino kung man ito gagawin ng Pangulong Marcos. Kung gagawin man niya ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte, naghahanda na tayo. Pinaghahanda na niya tayo. Tayong mga Pilipino kailangan maghanda. Dito kung gagawin ni Pangulong Marcos ang gagawin ng kanyang ama na magdideklara rin siya ng martial law, nagbibigay na ng warning ang dating Pangulong Duterte. Kasi sa nakikita niya, napakarami kasing issue na talagang nalalagay po sa hot seat at napakarami pong sasagutin lalo sa pera, sa droga. Yan po ang mga issue. Issue sa droga, sa pera, sa korupsyon. Yan po ang napakatindi po yan. Kaya kung magkakaipitan nga naman, yan siguro nakikita ni dating Pangulong Duterte, pagka nagkaipitan na, nakikita niya na kontrolado po ang sitwasyon dahil nagagamit po yata ang pera ng Pilipino na talagang napapatahimik po yata lahat. Dahil ngayon po lahat tahimik, pati po media, talagang hindi po nag-e-expose. Hindi po katulad ng mga panahon ng mga nakaraan, ine-expose ng media lahat ang nangyayaring mga anomalya. Mga nangangamoy korupsyon, nandiyan agad ang media, ini-expose nila yan. Pero ngayon, nakakita ba tayo na media nag-expose? Puro pahapyaw lang, puro pahapyaw. Never nag-expose ngayon ng media ng malalaking korupsyon. Biruin niyo po yon, ini-expose na ni dating Pangulong Duterte ang ginto na reserve gold natin na binenta. Nakita niyo po ba in-expose niyan ng media na talagang tinutukan nila yung ginto? Nada. Puro pahapyaw. Pahapyaw lang. Yung madaanan lang. Mga ganon. Kasi pumutok na sa social media. Kaya kailangan pong gawin ng mainstream media. Kung hindi, mapag-iiwanan sila ng social media. Lalo sa pagbabalita sa taong bayan. Di ba? Kaya kailangan din po nilang hapyawan po yan, mga kabayan. Hahapyawan po talaga yan. Ngayon, dahil nga po ang dating Pangulong Duterte ay talagang sinabi niya na talaga na ang ating ginto ay nagdelikado. At tinatanong po ni dating Pangulong Duterte sa kanila ngayon, nasaan ang pinagbilan? Kung totoong nabenta yan, nasaan naman ang pinagbilan, di ba? At sino ang bumili? At magkano ang pinagbilan nga? Mga tambay. Kasi dapat alam po talaga ng Pilipino yan. Malaman po talaga natin kung sino po ang bumili. At kung magkano talaga ang pinagbilan. Di po ba? Napaka-importante po yan eh. Dahil po yan pera ng bayan yan. Reserve po natin yan. Sa totoo lang, siya palang halos ang nakaagawa niyan, mga tambay. Ilang presidente na, mga tambay, di ba? Wala tayong nababalitaan. Kung meron man, i-update nyo nga si Kamanong kung sino presidente ang nagbenta ng ginto ng reserve ng bansa, mga tambay. Kasi wala akong matandaan na may nagbenta ng ginto ng reserve natin. Siya pa lang po ang pumutok ngayon. Ang Pangulong Marcos na minamahal ng social media at sobrang mahal ng mainstream media. Sobra po pagmamahal Hindi ba napapansin? Sobra-sobra ang pagmamahal kay Pangulong Marcos ng social media. Hindi, yung napakarami po social media, mga attack dog. Mahal na mahal po ang Pangulong Marcos. Lalo po sa mainstream media. Hindi ba kayo nagtataka? Kaya nga po si Kamanong takang-taka mga kabayan, na talagang ang ating mainstream media, talagang masasabi mo kung how much how much kaya? Nagtatanong lang mga kabayan. Hindi naman po masama magtanong, di ba?
Kaya ito po mga tambay, yung ginawa po ni dating Pangulong Duterte, malaking dagok po sa kanila yan. Tingnan mo, nag-react agad sila. React agad sila eh. Alam mo naman ang dating Pangulong Duterte, pag nagsalita yan, laging may laman mga tambay. At siya, nakikita niya yung sitwasyon. Kasi ikaw ba naman, may Pangulo, may issue ng ganyan. Di ba? May Pangulo tayo na may issue ng ganyan. Sino ba naman ang mag-iisip na gagawa ng maayos kung may issue ka ng ganyan? Na Pangulo ka, may issue ka ng ganyan. Meron ka, isipin ng taong bayan sa iyo, nasa ayos pa ba masusunod mo? Kung meron ka man mga iniisip sa tingin ba ng taong bayan maniniwala sa mga magagandang desisyon o pagpapatakbo mo sa gobyerno? Nakakandaleche-leche na nga takbo yata ng gobyerno natin ngayon, hindi ba? Nagtatanong na si Kamanong. Ba kasi nagkakandaleche-leche di ba? Dahil nakita po natin ngayon, 3 taon tayo dinala sa kahirapan. Napakamamahal na bilihin. Tapos napakataas pa ng inflation na walang trabaho sa ating bansa. Ang ekonomiya natin bumubulusok pababa. Tinatalo na tayo ng mga kapitbahay natin ngayon. Yung dating bansa na tinatalo natin, tayo na tinatalo sa ekonomiya nila ngayon. Di ba? Pati Vietnam na tinatalo natin, Vietnam ha. Mga tambay, ngayon tayo na tinatalo ng Vietnam ngayon. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, never nanalo sa atin ng Vietnam. Bakit ngayon? 3 taon pa lang nakakaupo. Magtatatlong taon pa lang, napag-iiwanan na tayo mga kababayan. Ito po, bago po tayo magtapos mga kababayan, wag po natin kalimutan ang ating PDP laban mga tambay. Yan, ang ating PDP laban. Tapos ang Team Suka natin, siyempre, wag natin kalimutan ang ating Team Suka. Yan, sila po yan mga kababayan. Ang Team Suka natin. At kailangan na po natin yan dahil nga po, unang-una, yan po, sa ginagawa po nila kasi, pupuwersahin nilang i-impeach ang Vice President. Kasi kailangan po nilang puwersahin Kailangan nila i-impeach ang Vice President. Kasi kung darating po at talagang hindi po sila makakalusot, talagang hindi po ma-impeach ang Vice President kung hindi sila makakalusot. Dahil ngayon, paano sila makakalusot mga kabayan? Kung hindi po magkakaroon ng malakihan dayaan, hindi sila makakalusot. At huwag naman sana magpagamit ng COMELEC dito. Kung meron man silang balak na mandaya, huwag naman sana. Di ba? Kasi yan na lang po kasi ang last resources nila na ma-impeach po nang wala pang halalan at hindi pa natatapos ang halalan ang Vice President. Di ba? Kasi, wala na silang chance. Wala na silang chance. Pagka kasi natapos ang halalan, lalong wala na rin silang chance, mga tambay. Pag nakapasok na po ang team po ni dating Pangulong Duterte. Pag nakapasok po yan, dire-diretso na po yan, mga kabayan. Marami na pong mababago sa ating bansa. Pag nakapasok na po ang 20 Congress po ni mga senador ni dating Pangulong Duterte, lalo-lalo po pag nakapasok sila Senator Bato de la Rosa, Senator Go, at Congressman Marcoleta, at si Vicente Lambino, Apollo Kibuloy, Salvador Philip, Attorney Vic Rodriguez, siyempre po si Jimmy Bondoc at si JB Hinlo. Pagka yan po mga nakapasok mga kabayan, sigurado na po, magkakaroon na po ng mga investigasyon dito po sa mga pinaputok. At sinasabi rin po ni Vice President Sara Duterte na ang pera po natin ay kinukontrol lang po sa Kamara, mga tambay. Marami po magiging investigasyon po dyan, lalo po sa paghawak po ng mga congressman, lalo ng speaker, sa pera po ng bayan na kontrolado po nila, mga kabayan. Maimbestigahan po yan. Lalo po pag napalitan pa ang speaker, mga kabayan. Kaya po, yung mga taga Leyte, mga kababayan natin sa Leyte, sa 2nd District po yata ng Leyte yan, mga kabayan, huwag nyo pong tangkilikin ang speaker, mga tambay. Kung gusto nyo po magkaroon ng pagbabago ang bansa at makita po natin ang pera natin kung paano po nila ginalaw at ginastos at ginamit, para po makita ng taong bayan ang audit po nito at lumabas po sa publiko kung paano po nila ginalaw at ginamit ang pera natin sa loob ng 3 taon, mga kababayan. Dahil marami po kasing pera na pumutok na dapat pong ito ay ma-audit ng taong bayan ang pera na puro po kilalaki. Kilalaking numero, mga katambay. Muli po, si Katambay Manong po. Maraming salamat po, mga kababayan. At syempre po, isama po natin sa dasal ang pag-iingat po ng ating dating Pangulong Duterte, syempre po ang Vice President at ang lahat po
pamilya po ng Duterte. Sama po natin sa dasal. At syempre po, ingat-ingat din po tayo mga kababayan, mga katambay, ingat-ingat po tayo. At napakahirap po ng sitwasyon natin ngayon. Nagkalat po ang mga kriminal. Syempre po, nandiyan pa mga drogista, mga adik, at pati po ang ating mga anak. Ingatan po natin. Meron pa rin po tayo mga kidnapping dyan, mga bata. At syempre po, ang ating mga anak, mga kabataan, ingatan po natin, bantayan po natin, tayo po mga magulang. Baka po yan maligaw ng landas. Dahil po talamak na talamak po ang droga ngayon sa ating bansa. Baka po maligaw sila ng landas at tangkilikin po nilang droga. Bantayan po natin ang ating mga anak. At syempre po, bantayan din po natin dahil ang mga drogista po ay wala pong hinahangad dyan kung hindi po gumawa ng hindi maganda sa atin. Pati po ang ating mga anak na babae, lalo ang ating mga kadalagahan, bantayan po natin mga kababayan. Mahirap na po, baka tayo masalisihan ng mga yan, mga kababayan. Pero meron din po katapusan yan. Intay-intay lang po tayo. At malapit na naman po dumapo ang agila. Ang agila mga tambay. Maraming salamat po sa mga nagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kabayan. Ingatan nawa. Doble ingat po. Paalam. Bye-bye.